Ating programa ngayong gabi. Ngayon, gabi itong subject natin dalawa. Yes po, nag-conduct po tayo ng operation ngayong gabi at positively po may nahuli tayo na dalawang suspect. Yung isa po dito taga dito sa Barangay Poblasyon dito sa Numancia. Samantala yung isa naman taga Barangay Bugasungan sa Leso. Leso Aklan. Yes po. At nakabili po yung ating police pusher buyer ng worth 1,500 na sachet ng suspected marijuana leaves. Yes, as bypass. Magkano value sir ng isang sachet niya? Well, ito po yung sa transaction po natin kanina dito sa mga suspect, yung isang self-sealing transparent sachet. Ito, yung sinasabi nga po natin, by bus money po natin is worth 1,500 pesos. At sa pagpapatuloy po ng operation natin, nung nag-conduct na tayo ng body search dito sa dalawang suspitsado na ito, naka-recover pa rin po tayo ng dalawang sachet. Additional 2 pieces of transparent plastic sachet. Ganun din po containing suspected marijuana leaves. Gano'n sir katagal yung monitoring natin sa dalawa? It's been almost 2 weeks po na nagkakandak tayo ng monitoring against dito sa subjects natin dito sa dalawa. And fortunately ngayong gabi po dahil na natuloy po yung transaction natin sa kanila. Using and selling talaga to sir, yung ginagawa ng mga kabataan na to? Well, we have yet to wait for the result po kasi isa-subject naman sila sa drug test. So kapag nag-positive sila, then papasok din po sa using yung Saan sila sir kamukuha ng mga items na yan? Yung mga suspected na dry leaves na yun sa naman? According sa report natin, katulad rin po ng mga nakaraan nating operation, sa labas po ng probinsya nanggagaling yung mga items at dinadala dito sa Aklan. At sila ay nagsisilbing distributor. Sir, yung dalawang ito po, pwede po ba malaman yung pangalan nila or kahit yung edad lang po? Ito pong si alias Vance. Yung malaki sir, yung malaki. Ito yung taga Bugasungan, Leso Aklan is 19 years old. Siya yung matangkad, sir? Yes ma'am. At ito pa ay estudyante, nag-aaral ngayon. Samantalang yung dito rin sa Numancia. At yung isa naman po the same, 19 years old din. At sabi niya kanina nag-graduate na siya. Alias ano po yung yung isa po? Pangalawa, yung maliit. Yung maliit. Si Jay alias Jay. So sabi ng kapatid niya kasi Yung pinaka-subject ng bypass operation si Vance. Yes po. Okay. parang sinundo lang daw itong maliit ng malaki na yan Yes po. That is correct po at they were confederating Ayun. magkaangka sila sa motor. So itong motor yun yung kanilang gamit nila kanina sir? Yes po, yes. Kanino yan, sir? Yung kay Vance. Sir Vance. Saan sila galing, sir, yung direction ng motor? Well, yung transaction kasi natin, ma'am, is dito sa malapit sa School. Private school. malapit dito sa may school na to. Hindi natin alam kung saan sila galing. Malamang galing sila sa ibang lugar pa at dahil nga napagkasunduan po natin na Dito talaga. dito yung transaction. So dito po na-consummate yung pagbili. Nabilhan sila ng Sir, medyo marijuana. sunod-sunod yung natin pag bypass sa mga driver-run leaves nila, sir. May nangyayari bang transaction online dito sa sir? According po sa ating monitoring, meron talaga. Actually, isa sa mga modus nitong pusher na ito ay magbenta online using fake accounts para hindi ma-identify yung personal information nila, At marami rin silang modus na ginagamit. Po pwedeng yung tinatawag po nating kaliwaan, yung they will meet face to face. At mayroon din pong meron silang napapag-usapan kung saan lang nila ibabagsak, mauuna lang yung bayad. Tapos to follow na lang yung items. Mode of, sir, transaction. Anong Mode of transaction, po pwede po yun nga, yung sinasabi natin kanina, kaliwaan, face to face sila magbabayar, magpapalitan. At po pwede rin through GCash, Palawan.
SLI lang to sa mga sir. Yes, sir. Yes, SLI. opo. Sir, kung may connected ba to sa last na bypass din natin sa may Tigayan? Wala naman pong direct link sa ngayon. Sa ngayon wala. Itong mga naaresto natin, but we will be looking into the possibilities. Sir, parang dumivert from suspected shabu, naging marijuana ngayon. Parang ano ba to? Parang, Taliwas. oo. Kasi po ngayon, base sa monitoring natin talaga, yung marijuana kasi is affordable, lalong-lalo na sa mga kabataan, mga estudyante, mga kabataan. So, dito sila lumilipat instead ng sa shabu. So, dito sila sa marijuana kasi mas affordable, mas kaya nilang bilhin. So expected natin baka sa masusunod na mga operational PDO, marijuana pa rin sir, ano? Dahil yun ang medyo madali, ibinta. Yes po, posible po, sapagkat meron din naman po tayo mga monitoring na rin. Hindi lang itong naaresto natin. Meron po rin po tayo mga personality na tinitingnan, no? Inaaral po natin yung... Itong dalawa sir, matagal-tagal na rin to, kung baguhan lang to sir. Kasi yung... Sa monitoring po natin, sabi ko nga po kanina, more or less 2 weeks monitoring. Hindi, but I mean, ito sa kanila, mga ilang araw na rin sila, o tagal na rin yung kanilang operation sir. Yes po. Tagal-tagal na rin. In fact, ang yung area of operation nila, extending from Leso to Numancia to Calibo. Okay, 3 Delikado no, lalo pa sa mga estudyante, baka mahikayat nila. No? Yes po, totoo po yan sapagkat yun nga po ang tinatarget ng iba dito dahil nga affordable. So ang maapektuhan talaga dito yung mga estudyante, mga kabataan natin. pag-aaral nila. Ayan. Correct, tama Sir, po. konting At background sir. napansin natin sir, parang pabata ng pabata yung na-involve sa mga ganito. Yes po. Sa background naman sir ng dalawang to sir, wala naman tayong mga record sila to sir sa... So far po, wala naman silang record, hindi naman sila nag-surrender or whatsoever. Sir, if I may, Yes, sir. we understand yung monitoring na tinatawag. Ano po yung nag-trigger sa atin na i-monitor yung dalawa? I mean, may mga magulang ba na nagsumbong, community report, or Yes barangay po, officials? concerned citizens at yung mga nakakakilala sa kanila, Ayun. concerned din na posible rin maapektuhan pa, madamay pa yung ibang mga kabataan, mga ibang estudyante pa. Sir, bukod sa marijuana, ano pa yung na-recover sa dalawa, sir? Sa posisyon ng dalawa? Mayroon po tayong na-recover din na one piece ng improvised tutor Okay. and yung cellular phones nila at yung yun nga po yung motorsiklo na ginamit nila and 30 pesos na personal money. Yung tutors na nakuha na sa kanya sir, may laman po wala. We will check po. We will check pa po. Sir, yung motorsiklo po, i-search po ba yan? Yes, ma'am. Opo. Ito na mag-start na sa siguro. Sir, thank you ha. Ang nabili ninyo, ang bilin nyo sa mga Okay, tanawin ito mga kasi manuwa. I-search man doon karang motorsiklo. Standby kita. Pagabuksan. Isang paalala, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ganon din po sa mga magulang. Napaki-monitor po. Diyan nagahugong ano, kaya nakahugong mo. Motorsiklo. Oho. Okay. Harap pa. May siyaw. Wow. Kasi nauraya nga raban. Imo? Imo rin siyaw? Thank you so much for this video. Parang may recovery isang jabot knife no? O isang concealer. Thank you so much. Sige sir. Pasok pa yan sir yung aramas niya. May sayang sa anang motor dahil. Sanang pinapalabas sa bulsa na biso. Timing pagpangutangan ni mo like kasi. Ano motor dahil? Kung dagon mo lang. Imoro pa na. Imoro subject eh. Kasi mas tawag ka lang sa liso. Okay, so kung magiging disposisyon sa bladed weapon nga mga kasimanwa nga na-recover ya sa sugulit motorsiklo na i-include sa ebidensya. Nakikita mo sa mga nagsasabi at may tago. Hindi doon na
Okay, clear na. Okay, so there you go mga kasimanwa aton nga pagkipag-istorya kay na kay Police Major Jerome Manahan, team leader ita Provincial Drug Enforcement Unit no sa kakatapos sa magkarang inventory nga nag-umpisa sa joint bypass operation with naman sa MPS mga kasimanwa.